panahon ng pagtatapos ng mga mag-aaral, kadalasan sa atin ay pumapati o kaya nagkakasiyahan, inuman, lakwatsa at iba pa. Ngunit paano kung ang kanilang inaasahang kasiyahan ay magdudulot pala na ng kanilang pagdadalamhan? Ikalabing-walo ng Marso taong 1996. Maraming estudyante ang inaakalang ito isang normal na araw lang, pagdiriwang na puro ngiti. Subalit, ito pala ay isang sa pinakamalaking trahedya na mangyayari sa kasaysayan. That time, mga bata pa kami. Nasa around 16 to 17 years old kami. So, yun. Nagkayayaan kami ulit kasi actually, tambayan namin yun every Monday, Friday, Wednesday, ganyan. Depende sa araw na gusto namin. Si Alex. Tapos na. Uy, saan? Diyan ka na pala. No! Basta, wala ka dyan? Wala ka. Sige namin, oh. Libre ka ba mamaya? Oo, wala naman masyadong gagawin. Hindi mamaya pala, pwede ka. May nakapagsasabi kasi sa akin na kaibigan ko, 50% off. Ozone disco yung pre, ganda dun. Yung disco, papalang ko kayo mamaya. Tatakas nga tayo mamaya yung gabi. Takas na naman, Lix. Di ako bahala sa'yo. Lagi na lang takas. Mga naaalala ko is yung time na pumunta kami ron para akong tulala kasi yung pinsan ko at saka ako, tumakas lang kami kasi nga yung lolo namin stroke. So dumating yung time na inaagis ko pa yung mga damit ko sa terrace at saka yung sapatos, etc. pantalon. Libre, ano na, bilisan mo na, takas na tayo. Sige lang, sige lang. Ikaw ba dyan? Wala. Kailangan natin inis. Tagal mo. Ano? Mag-inis ka muna. Okay, mamaya balik tayo ng pansa para... mamaya mo isipin yan. Parang di ako lata. Bita. Mamaya kung tayo ng hiro mag dito. Okay, naalala ko yung mga kapitbahay. Yan, di mo susunod. Kasunod ka. Ano? Bawak! Pero sigurado dito ah. Nakasakit pa tayo ng taxi boy. Ito ka na agad. Wala mong ba tulong? Napakatagal mo. Tara na. So from Paco, Manila ako, to Quezon City, medyo malayo yun. So nagta-taxi kami, siyempre. Sino ba sila? Yung sino? Palikas ko lang eh. Kaya naman mo yun. Tama na kaya sa kanila. Yan. Ako dito dito. Nakapungan na ako eh. Oras ko na. Paling. No, tagal mo ah. Tagal ko. Tara na. Punta na tayo dun. Magabang tayo taxi. Okay. Alex, saka tayo lumayo. Saka tayo magabang. Oo. Kayo din dumadaan. Tayo dito. Dumadaan naman dito taxi. Kita na lang. Saan ba kayo? Oo. Baka mamaya wala ah. Meron yan. Ano, taxi mo? Uy tol,
Tulala ka na naman ah. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga mag-enjoy tayo. Oo pa talaga eh. Takas na naman. Agad lang tayo tumatakas, Lex eh. Nakaban lang ako kasi mali mo mahuli tayo ni Mami. Hindi yan. Akong bahala. Ozone, no? Oo. Sige. Ano pala balak niyo after grad? May university na ba kayo napasukan? Mamaya na yan, Ti. Kaya nga tayo nandito para magsaya, di ba? Nakaban pa rin ako eh. Hindi yan. Kabala sa akin ha. Kumalma ka. Ang bahala sa'yo. Sabi mo eh. Basta Ozone ha. Gundoy mo mag-enjoy tayo doon. Mag-enjoy tayo doon. Mukhang malapit na rin naman na tayo eh. Kaya mag-enjoy lang kayo. Ako naman bahala eh. 10% diba? Oo, pre. Graduin mo lang ha. Kapit na ata tayo, pre. Pre, dito na tayo. Dito na ba? Tara na. Sige, sige. Bakit po ate? Keep the change po yan. Hintay ha. Ano, pre? Salamat po. Bilis, bilis, bilis! Uy, ID po na! Magandang gabi. ID mo muna. Straight to the boss. Ayan, mabago. Ayan. Ayusin mo ha. Bossing, ganda. Diba? Thank you, bossing. Ay, Ozone. Ito na yun, pre. Para sa akin po lang ang kasama ko. Tapos mo. Sige, pasok ka na. Enjoy lang ha. So yun na nga, nung nandun kami, sumasayaw kami, nandun yung mga iba naming tropa, kaibigan, na tumunod din galing sa Santa Ana. So, kami yung pinakamaraming grupo ron, halos 3 taxi, Apex. Na Apex, nung araw Apex, yung malalaki. 3 ganun pag bumababa kami. All drinks tonight are free kasi may nag-sponsored na random tip sa crowd. So let's all party the night away!
pala yung mga doon. Gusto mo? Ayaw mo? Ayaw mo, sige. Ano na? Uy, tol! Patayin mo, Ano si Ber? Basta mag-aaral mo. Okay na. Kita ako, makapasok kasi sa magandang school ah. Sus, yun. Alam mo naman, buti nga nakapasok ko dun eh. Kasi yun yung sabi ng mami. Saka mga ate, kung hindi ko napasa yun, gana, hindi na pag-aaral. Sayang naman yun. Balita ako sa kamagaling na mister. Di ba? Oo, ate, sister. Pero medyo nahirapan nga ako eh. Kasi syempre pinagsasabay ko. Pag-aaral sabay, alam mo na, pagiging dancer. Oo, may hirap din yan. Naranasan ko din na maiba tayo. Basta balita ako, level ka din ah. Kaya ito naman ako, level. Si Jane! Oo, ayun, si Jay. Oo, ako sa'yo pre. Ayun mo na yun. Marami bumabako dyan eh. Bibili ka na lang dyan oh. Dami naman babae dyan eh. Asan ba? Asan ba? Dami naman dyan oh. Nagkilala ka ba dyan? Wala ka eh. Ayun lang, ayun lang. Basta yun. Sa'yo, naunahan ka na. Sa kanya, ang dami na mga pila. Ganun lang. Paano ngayon yan? Sige na, tol. Ano ka na? Oo, tol. Mukhang lasing na yung mga kasama ko sa babae. Ano naman, makukuha na naman ginagawa ko. Sige pre, ang lasa tama ng mga hatid mo eh. Sige na, pre. Balita Di mo pre, na. text na lang ha. Sige. LDPC? Oo, di pre. James, James. Oo, Sige, ingat. ingat. Ingat ka! Ingat tayo! Sige na eh. May sunog! Lalabas na! May sunog ka! May sunog ka! Sabi nga po, sigarilyo po, Marlboro rin. Isa lang po. Kuya, ika, tulong. May nasasunog. Kuya, nasasunog isa sa... Tignan mo! Sino ka ba? Kakagaling ko lang dun eh. Lord, kayo na pong bahala sa akin ha. Nakalabas na ako, nandun makalabas na ako. Yung pisa kong bumili ng Yossi, di ba, nasa labas siya. Pinipilit niya raw pumasok at sabi niya, meron daw isang babaeng lumalabas doon na sabi may sunog sa loob, hindi nila pinakinggan. So ito na, nasunog na ako, nakalabas na ako. Paano ako nakilala ng pinsan ko? Sa pantalon. Bakit? Di ba sabi ko nga kanina, takas kami. Nagpalit kami ng pantalon. Hey, mamaya, balik tayo ng pansa para hindi ako nata. Sabi ko, ako to. Sino ka? Sabi niya, ako to. Sabi ko, ang taas yung boses ko, mas husky pa rito. Hindi mo na maintindihan. Kasi nga, nakahigop na ako ng usok. Ang ikamamatay ko, hindi sunog. Suffocation. Yun ang sabi ng doktor. Kaya 3 buwan, ang dura ko ay itim. Kasi sa baga ako, ang daming kumapit na usok, etc. Kasi, kaya mabilis masunog yung ozone disco
Ang ceiling nun, styrofoam. Tapos may mga korte-kortinang gano'n. Kaya nung nag-spark yun, pumalo agad sa kortina. Si kortina ang mga gano'n. So sinunog niya yung ceiling. Ganun kabilis ang nangyari sa amin. Within 30 minutes to 1 hour, walang buhay na. Naubos ang lahat. Nasabing 162 katao ang namatay at 95 katao naman ang nakaranas na malalalang pinsala ng araw na iyon. Nasabi rin na dahil sa electrical issues kung bakit nagkaroon ng sunog ang ozone. Ang dapat 35 kataong limitasyon, nauwi sa 350 at 40 kataong empleyado na siyang nagdulot ng malalalang pinsala. Nasabi rin na walang fire sprinkler at fire extinguisher ang nasabing part. Ang malala pa rito, sarado ang fire exit ng araw na iyon at isinara rin ang nag-iisang pintuan sa kalagitnaan ng sunog. Sa pagkakakalang ito ay isang simpleng kaguluhan lang. Ang namatay doon is 167. Dahil kaming 92 survivor. So meron pa rin kaming foundation, which is na yung Ozone Victim Foundation. So hindi na siya masyadong active. Kasi nga, sabi nga sa balita, last year is nanalo raw kami. Sa totoo lang, wala po kaming natatanggap ng kahit ano. At ang pinakamasaklap pa, yung site mismo ng Ozone Disco, ang galing na strategy na may-ari, ibinenta. At ngayon, alam mo na kung ano ba ang Ozone Disco ngayon? Isa ng restaurant, which is ang pangalan ay Guda Restaurant. Kala ko nga katapusan ko na hanggang sa naka-recover ako, hindi na ako lumalabas ng bahay, nag-selfie ko na. Kala ko wala na kasi nga, di ba? Wala nang tatanggap sa'yo, trabaho, ganyan. Eh dahil sir naman tayo nung araw, sabi ko. Tapos hanggang sa lifeguard ako kasi dati rin akong scholar ng swimming dyan sa Mariano at saka sa UP. So yun, ako, swimming pa ako, nag-lifeguard ako, naging professional lifeguard ako. Tinuloy ko yun kaso hindi ako matanggap-tanggap pag mag-a-apply na ako. Kasi kailangan pleasant di ba? Kailangan gwapo, kailangan walang tama. Ganun yung discrimination na natanggap ko. Ako nagtatali kasi nahihiya ako. Kahit na may talento eh. Pero since na ngayon, dito sa Cavite, tinanggap nila ako as a ozone survivor. Kaya okay lang. Pero hindi doesn't mean napakita mo. Tago mo pa rin. Mahiya ka pa rin. Di ba hanggang ngayon, dala-dala ko siya. Kasi habang buhay mo yung isang bitbit. Yan. Habang buhay mo hanggang pagtanda mo dala-dala. Definitely when the night is cold and dark, you're the spark that keeps me going. Oh, oh. Through ups and downs, you're my rock and my guide. Always by my side, you make me feel alive. Yeah. Friends are the ones who lift you high. Sa buhay, ang mga bakas ng alaala ay mananatili sa ating gunita. Ang mga pilat sa ating mga katawan ay magsisilbing aral at pagbabayo sa mga hamon sa buhay. Sa nakaraan ng aking naranasan, ito ay naging pamana para sa mga kabataan. Ngayon, ako'y may asawa at anak na at isa ng ganap na Zumba instructor at presidente sa isang Zumba institution. Maraming tao na rin ang aking nakalubilo sa pamamagitan ng mga ginagampanan na panayam mula sa iba't ibang paaralan upang balik tanaw sa tinanas na mainit at nagliliyab na karanasan. Yes, I am a survivor at ako'y patuloy na sasayaw sa siklab ng paghihirap habang pinabalikan ang aral ng nakaraan. Bigang kong namatay. 16 na tao ang namatay sa akin. Pang 17 sana ako na sa mga kaibigan ko. 17 sana. Pang 17 sana ako. 16 patay po lahat. Ganun yung istorya namin sa Ozone. Nakakatakot that time. Tapos ang babata pa namin. Kaya ang masasabi ko lang,
sa mga kabataan ngayon. Maging masaliksik, lalo na sa mga ganyang nightlife. Dahil yung titignan yung fire exit, pag kahit nasabihin yung KJ ka, gawin mo yun at saka malapit ka sa pinto. Lagi yon. Tapos enjoy lang. Tingin lang lagi, saka huwag kayo magpapagabi lagi. So, totoo, nasa huli ang pagsisisi. Naniniwala ako ron. Since na nangyari na sa akin, yun yung magiging advice ko sa inyong lahat. At syempre, dahil kung merong kalungkutan, meron din kasiyahan. Bakit? Nagkaroon pa ako ng anak at asawa. Yun yung bless. Kaya't sana, sa trahedyang ito, matuto tayong maging maingat at suriin ang mga lugar na ating pupuntahan. Dahil hindi natin alam ang mga pangyayaring magaganap sa inaharap. Nang sa gayon, hindi lamang ito maging isang trahedya na puno na masasamang alaala, kundi isang trahedya na pagkukuhaan ng aral at inspirasyon. Let us learn from our past and apply the latter in our present to reduce risk and be disaster ready.